Hamilton. Amoy nakaka-joyful! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ang oras pa, 6:34. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Abay, hindi pa ako nakakapag-introduce ng topic. Si Milagros Colina nagagalit na. Dahil ikinulong daw ang Pangulo na matanda na din. Relax lang po kayo, ano? Masyado nang galit ang mga tao sa ating Senado. Kaya kayo ay pro-Duterte, anti-Duterte, pro-Marcos, anti-Marcos, pro-Lenny Yellow or Pink. Ano man, alam ko mainit po, no? Matindi ang emosyon ng bawat isa sa atin, lalo na yung mga taxpayers. Yung iba naman nanggagalaiti pero parang ang tawag doon, misled, no? Ng fake news. Usapang Legal. So mainit po. Yeah, wag po kayo, relax lang kayo. Kayo din, tataas ang BP nyo. Mau-hospital kayo. Delikado. Mahal po ang ano bang mga brand na pampababa ng presyon. Baka kayo maalta presyon, ha? Relax lang. No? Hindi po kayo tutulungan ng mga sinusuportahan ninyong kandidato or sinusuportahan yung mga opisyal ng gobyerno kapag kayo ay na-hospital. Kaya relax lang. Relax lang. Okay, so mainit na naman po ang mga pangyayari sa Senado kahapon at bigla pong nagpakita sa Senado si dating dating Senate President. Ngayon ay ano na ba ang posisyon ni Senator Chis Escudero. Dahil po dito nagkaroon ng tinatawag na simple majority, kaya't nag-convene ang mga senador na kinabibilangan ni Senador Soto, Zubiri Lacson, yung dalawang magkapatid na Tulfo, J.V. Ejercito, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Lacson, Gatchalian at syempre pa si Escudero. Usapang Legal. Dakuan lang po natin yung issue ng quorum. Alam ko, no? Marami sa atin ang nagiging constitutionalist eh. Kapag may mga ganitong usapin, marami sa atin ang nagiging interpreter ng batas kahit wala namang background sa batas. Marami sa atin yung, alam niyo po ba ang tawag doon sa yung pag-i-interpret ng batas. Ito po yung tinatawag na statutory construction. Ma-share ko lang. Ito po ay isa sa mga unang subjects, no, na isa sa mga subjects sa law school kapag first year. Muntik na nga akong hindi matuloy sa pag-abogado kasi ako naman nainip lang kaya ako nag-law school. Hindi naman po sa pagmamayabang dahil hindi ko naman po naging dream maging abogado. Yan. Ako lang po ay nainip kaya ako ay nagpunta sa law school. Pero muntik na akong mag-give up sa law school dahil ng first year. Ang teacher ko dito ay isang California bar passer, isang international lawyer, no. Tapos, ang subject namin ay statutory construction. Yung unang exam, sabi ko, naku, bagsak yata. Ako, iniyakan ko ito. Sabi ko, ito yata ang end ng aking career, ng aking law school journey. First semester, mayroon kaming statutory construction. First exam, preliminary exam. Akala ko bumagsak ako. Sabi ko, hindi ko nasagutan lahat. Akala ko bumagsak ako. 90 mahigit pa din ang naging grade ko. Sabi ko, aba, pang law school
school nga yata ako, kaya yun. Kaya po nagtuloy-tuloy ako sa law school. Usapang Legal. Pero, ngayon po pumapasok, nabanggit ko itong StatCon, Statutory Construction, dahil pinag-uusapan po natin ang quorum. Nagkakaroon ng paghahambing. I don't know, yung iba hindi kasi nahahambing. Nag-focus lang sila dun sa Avellino versus Cuenco. No? Ito yung Avellino ay dating Senate President na nagkaroon ng halos parehong senaryo, no? Nung mga unang panahon, noong March 1949. Usapang Legal. At that time, ang umiiral po ay ang 1935 Constitution. Ay ano na tayo ngayon? 1987 Constitution at meron pang balak na balitan daw ang ating saligang batas. Yan. Tama ka dyan, Ma'am Teresita Atienza. Relax lang. Yan. So, yun pong tinatalakay na quorum. Dahil ang sinasabi po, ano ba yung quorum dapat po? No? Ideally, no, sa ilalim po ng ating saligang batas, yung quorum ay absolute majority. Ano ba yung absolute majority, no, pagdating sa Senado? Dahil po meron po tayong 24 na senador, ito pong absolute majority ay kalahati plus 1. So 24 plus 1. Ano ba yung half of 24 plus 1? Ang kalahati ng 24 ay 12 para magkaroon ng quorum. And plus 1, kaya dapat ay 13. Usapang Legal. Ngayon, lumalabas po yung Avellino versus Cuenco dahil nga po, no, doon sa Avellino versus Cuenco, hindi din po sila kumpleto noon. Meron pong isang senador, no, na nasa ibang bansa. Habang itong lolo, grandfather nitong si Senator Soto, no, ay ano na po noon, may sakit daw, no? Kaya naka-confine sa Senado. Ngayon, nagkaroon po ng botohan. May walkout po kasi na nangyari dahil ang Senate President Avellino ay kagaya ngayon. Na meron po mga aligasyon, no? Meron po mga aligasyon ng corruption. Usapang Legal. May I walk out ang Avellino. Yes, may I walk out ang Avellino. At tapos po sumama po yung ibang mga senador. At kaya nga po, nagkaroon po ng halalan doon sa Senado. Usapang Legal. Ayan. Tapos idinulog po, no? Idinulog po sa Korte Suprema yung naging halalan, no? At doon, no, tinatanong kung meron ba yung quorum, nagkakaroon ng interpretasyon ng quorum. Ayan. Dahil nga po hindi majority of the 24 no? Hindi nila i-count yung nasa ibang bansa at yung isa naman nasa ospital, indisposed, no, may sakit. Usapang Legal. So, quorum ang usapin, no? Doon po sa Avellino Doctrine, kung ang significant number, if a significant number of senators walk out, boycott, or are beyond the coercive jurisdiction of the Senate, no? Meaning hindi sila maaring i-compel o pilitin na mag-attend, ang quorum requirement ay recalculated base po doon sa number of remaining senators who are legally capable and available to perform duty. So, in application, sa Senate po na 23 active members na available doon. Yung quorum, upheld po yung 12 senators na pwede daw legally mag-constitute ng quorum at mag-conduct ng official business kung ang remaining 11 members have abandoned the session to intentionally prevent the quorum. Yun po ang sinasabi doon sa Avellino. But this is March 1949 decision of the Supreme Court. Usapang Legal. Sa sitwasyon po natin ngayon, kung i-apply natin, inanuhan ko lang pinipresent ko lang po sa inyo. Magandang gabi po Miss Rachel at saka Miss Evelyn. Yan. So, applying this to the current situation in the Senate, ang question ngayon, no? Yun po bang absence nila Senator Jenggoy Estrada
who is in detention and therefore nasa jurisdiction po ng Sandigan Bayan, nasa jurisdiction po ng Anti-Graft Court, and Bato de la Rosa who is on the run, no? Pwede bang maituring na beyond the coercive jurisdiction of the Senate? Usapang Legal. So ano nga ba ang ibig sabihin ng beyond the jurisdiction of the Senate? Doon po tayo magkakatalo-talo, no? Ito bang kasi doon po sa sitwasyon noong Avellino versus Cuenco, ang isa pong senador na missing ay nasa ibang bansa. Noong 2015, nagkaroon din po ng similar scenario pero hindi ganito kagulo, na naging issue din po ang quorum, pero yung apat, if I'm not mistaken, 4 or 5 ay nasa ibang bansa naman po. So therefore, hindi sila pwedeng pilitin to attend, no? To attend na magpakita doon sa Senado. Usapang Legal. Kaya ngayon, ito nga po para hindi na, ang suggestion po natin sa ating mga senador, sa mga interested parties, pwede po bang idulog na agad ninyo ito sa Korte Suprema at ang pakiusap din natin sa Korte Suprema para maiwasan na din po ang gulo. I-resolve din yun ng mas mabilis. Bakit kanyo? Kasi nagkakaroon tayo ng napipigil po ang tamang pag-iral ng mga proseso. No? Bakit? Kasi away dito, away doon, o kagaya niya, nag-elect sila ng Senate President pro tempore kahapon, no? Ang sinasabi ng iba ay walang kapangyarihan itong 12 na ito na mag-elect ng Senate President pro tempore. So, paano na? Usapang Legal. At pagkatapos ang sinasabi dahil kahapon ay nagkaroon po ng mga bagong liderato ng mga komite, no, ng mga Senate committees. Ang Senate head ng Senate Committee on itong Blue Ribbon Committee. Tama ba ako? Sino sa mga Tulfo? Di ba isa sa mga Tulfo? Senator Erwin ba o si Senator Raffy? Senator Erwin. Tama ba ako? Double check mo nga doon, bilyonaryo. No? So, basta isa po sa mga Tulfo ang naging head, no? Kahapon. No? Itinalaga kahapon bilang head ng Senate Blue Ribbon Committee. Habang si Senator Pia Cayetano sa kampo ng kampo ni Cayetano, ng Senator Cayetano, ito pong si Senator Pia Cayetano ang head ng Senate Committee ng Senate Blue Ribbon Committee. On Monday nakatakda ang grupo ni Senator Tulfo bilang head dun sa kampo kampo ng Sherwin Gatchalian, nakatakda sila na magkaroon din ng investigasyon. So ano na ang mangyayari dito? Di po ba napakagulo? Usapang Legal. Ayan. Sa totoo lamang po, ang sabi ni Alexis Tiger kung sino ang malakas, actually kung sino po ang may numero. Yun po ang magiging usapin, no? Yun po ang usapin ngayon at yun din ang magiging usapin sa mga susunod na araw. Kaya napakahalaga po na ang Supreme Court ay mag-step in sa pamamagitan naman, no, kung halimbawa kapag ka naman po, no, meron pong isang partido or several parties na mag-question po nito para i-interpret. Pero ilang po ang bagay ang dapat nating malinawan. Usapang Legal. Dahil po meron pong pagkakaiba kasi yung yung Article 6 ng 1987 Constitution doon naman po sa Article 6 din ng 1935 Constitution. Paghambingin po natin, para lang din kahit papaano ay may semblance, kahit papaano ay may sense ang ating argumento. Marami sa atin nakikipagbardagulan na naman, hindi maiwasan. Doon po sa 1935 muna. 1935 Constitution, Section 10. The Senate shall elect its President and House of its President and the House of Representatives its Speaker. Each House shall choose such other officers as may be required. Take note po, may phrase po dito na wala na available doon sa 1987 Constitution. Because ang sinasabi po ng 1987 Constitution, the Senate
Section 16, no? The Senate shall elect its President and House of Representatives its Speaker. May kasunod na phrase, by a majority vote of all its respective members. No? By a majority vote of all its respective members. Ito pong phrase na ito, by a majority vote of all its respective members, ay no, hindi makikita doon sa Section 10, Paragraph 1 ng 1935 Constitution. It goes without saying, no, na yun pong sa 1935 Constitution, ang quorum ay hindi nakabatay doon sa all of the members, kundi doon sa basta may quorum, may available doon sa present, no? Iyan ang problema natin. Dahil dito sa 1987 Constitution, clearly defined, no? By a majority vote of all its respective members. Usapang Legal! Although tama po kayo, Ma'am Teresita Atienza, na kinilala ni PBBM at ng Kongreso si Acting Senate President Win Gatchalian. Yun po ay ginamit din na susi doon sa 1935, doon sa 1949 situation wherein, no, sinabi po ng Supreme Court na kinilala ng kinilala ng Pangulo, no, itong naging hakbang ng Senado. Ayan ngayon ang magandang ma-resolve ng Supreme Court. Sino po, wala po bang mag-file dyan ng wala po bang mag-file dyan ng kaso, no, doon sa Supreme Court? Usapang Legal! Anyway, bago po tayo magpatuloy, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi po sa inyo. Ay, ang daming comment, no? Francisco Garcia ng Talavera, Nueva Ecija, Milagros Canaog Colino. Nagagalit siya dahil ikinulong si Pangulong Duterte. Dante Mulak, magandang gabi. Baby Claire Sugalan, Francisco Garcia, Jerry Sumagaysay, Naimbag Arabi, Ma'am Grace Recta, Florence Regala sa Pila, Laguna. Magandang gabi din sa iyo, Moonbits. Magandang gabi din, Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano. Ang gulo ng Senate, sana magkasundo na ang lahat. Okay? Kahit hindi po sila magkasundo-sundo, ang importante lang po, dapat po ay i-prioritize ang serbisyo publiko at hindi ang personal na interest at hindi greed o katakawan o pagiging gahaman sa posisyon o kung anuman personal na maisulong ang personal na interest, no? Yun po ang dapat pong mangibabaw ay interest ng taong bayan. Magandang gabi sa iyo, Alexis Tiger, Gael Enriquez, magandang gabi Grace Recta, Nancy Madrona, magandang gabi din po sa inyo. Francisco Garcia, dapat daw si Pia Kainata, no? Okay. Ronald Vascos Rabino, Irene Almodovar. So sabi niya, so hindi pwedeng i-invoke yung 1949 situation. Kung titingnan po kasi, Ma'am Grace Recta, no? Yung malinaw po kasi dito sa 1987 Constitution, by a majority vote of all its respective members. So, ibig sabihin, ang magiging batayan ay yung 24. Diba? Okay, magandang gabi. Ronald Suggang. Sally Malyari. Ang importante mapagnagot lahat ng involved sa flood control corruption. Hindi lang sa flood control, Gael. Sa lahat ng uri ng korupsyon. Diba? Yun ang mahalaga. Usapang Legal! Magandang gabi sa iyo, Ma'am Teresita Atienza. Magandang gabi, Melvin Letrodo. Si Linox Salid Jr. Magandang gabi. Magandang gabi din po sa inyo, Tatay Nalding. Si Gilbert, magandang gabi sa iyo. Ma'am Teresita, yes, totoo, relax lang. In the Oro, mismong may sabing anomalya sa DPWH. Okay. To be fair naman po, ang ito pong mga scam o itong mga milagro, itong ghost, itong mga multo dyan sa mga sa flood control, ay hindi lang po nangyari dito sa panahon ni BBM. Nangyari na din po ito
pagbabatayan po yung mga previous na testimonya sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nangyari na din po ito. In fact, kahit pa yung mga sinusulong yung sinusulong ni Senator Marcoleta na maging state witness itong mga mag-asawang Diskaya, mismong sila ay umamin na nag-umpisa ang kanilang pamamayagpag dito sa mga flood control projects noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Usapang Legal. But anyway, magko-commercial po muna tayo. Mamaya po may question tayo tungkol sa edad na naka-aapekto ba ito sa pagkakulong. Sasagutin po natin yan, pero itutuloy po natin yung talakayan kung ano yung maaaring gawin considering na nagkaroon ng pagdinig ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee under ni Senator Pia Cayetano at magkakaroon din ng pagdinig daw on Monday ang Senate Blue Ribbon Committee under sa pangunguna ni Senator Tulfo. Ano ba ang pwedeng mangyari at ano ang pwedeng magnakbang para naman maiwasan ang kaguluhan dahil tayong publiko litong-lito na. Magbabalik po tayo. Ilan po munang mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
This Saturday on Scene Zone, pag-usapan natin ang longest-running European film festival in the country na Cine Europa. Kasama ang European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro. Mahalaga para sa akin na makita ng pelikula sa Tagalog din, very much dominated by social media content which is short, which is quick, etc. There is still good room to do things in the classic way. A Filipino worker who decides to move to Cyprus. The title of the movie is Maricel. I would say biyahe sa kultura, something like that. And the best part of it is that it's also free, right? Definitely so. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Try nyo, kung hindi ka happy, balik ka sa dati. Para nag-a-apply sa sa sitwasyon sa Senado. Pero relax lang kayo ha, yung mga nang aaway sa akin dyan, relax lang. Diba? Mabasigirin kayo. Pag kayo naka-high blood at naka-hospital, hindi ako mag-aambag sa nyo. Sa pagpapagamot nyo, relax lang. Hindi tayo dapat nag-aaway-away. Alam mo, actually, nagkakasamaan ng loob dahil dito sa sitwasyon natin. Pero imaginein po ninyo, no? Yung iba sabi, wag na kayong makialam dyan, hayaan nyo na lang. Pero mahirap pong hindi makialam, hindi po ba? Dahil pera po ng taong bayan ang ginagastos nila sa pag-maintain, no, ng Senado. Sinasabi nga po, nasa 24 million pesos ang day-to-day operation expense ng Senado. Para daw po ito sa personnel, salaries, electricity, and general utilities. So, kung i-divide mo ito, nasa 48,000 mahigit kada senador, no, ang gastos every single day. Usapang Legal. So yung nangyari po kahapon, yung pag-elect nila Senator Soto ng bagong committee heads, kasama na ang Blue Ribbon Committee, pagkatapos ngayon po nagkaroon ng investigasyon ng grupo ni Senator Pia Cayetano, Blue Ribbon Committee head sa kampo ni Cayetano, ano na po ang pwedeng mangyari? Meron po nagsabi dapat daw po mag-file ng co-warranto. Ngayon, bigyan pansin natin, ano po ba ang co-warranto? Ginaganahan pa ako dito sa topic na ito. Usapang Legal. Ito pong co-warranto, maririnig po ninyo ito sa mga ibang abogado na kailangan mag-file ng co-warranto. Pero hindi po sa sitwasyon po i-identify po natin kung kailan maaaring pumasok yung co-warranto. Kasi ang co-warranto po ay isang legal na petisyon, no, kaso na isinasampa sa korte, no, para questionin ang otoridad, kapangyarihan, karapatan o legal na batayan ng isang tao sa paghawak ng posisyon sa gobyerno o korporasyon. Sa madaling salita, ito ay kaso para itanong or linawin, no, sa anong karapatan o otoridad mo hawak ang posisyon na iyan. Maari po itong mag-apply, no, kung sakasakali man, no. Maari po itong mag-apply kung sakasakali man dito sa nagkakandak ngayon ng investigation. So si Senator Pia, pwede niyang questionin kung sakasakali mag-investigate. Ang grupo naman ni Senator Tulfo o si Senator Tulfo, pwede din niyang questionin ang kapangyarihan ni Senator Pia Cayetano na mag-conduct pa ng investigation alleging na, ako na ang bagong Senate Blue Ribbon Committee head. No, pwede din namang sabihin ni Senator Pia, hindi naman legal ang pagkakalukluk sa iyo bilang Senate Blue Ribbon Committee head and therefore ako pa din dapat ang may kapangyarihan. Silang dalawa, pwede po silang magkasuhan at magtanong, no? So tanungin ang isa't isa, anong pinag-uugatan ng kapangyarihan mo, no? Assuming pwede maging argumento ni Senator Pia, hindi valid dahil walang quorum, no? Hindi valid ang pagkakalukluk sa iyo dyan. Si Senator Tulfo naman, Erwin Tulfo, pwede nang tanungin, anong kapangyarihan mo? Wala ka na, ex ka na. Dahil ako na ngayon, dahil nagkaroon ng pagpapalit na ng liderato. So yun. Ang tanong ngayon,
valid ba yung naging hakbang ng grupo ni Senator Soto, Senator Sherwin at ng mga kasama niya kahapon? Yun po ang dapat na masagot. Usapang Legal! At masasagot po yan, again, ang susi po dyan ay ang tinatawag na statutory construction. No? Na maari pong magpumasok ang Supreme Court kung may magsasampa po ng isang kaso. No? Pwede nating tawagin na declaratory relief para i-interpret. Ano nga ba? No? Meron po kasing tinatawag na declaratory relief para i-interpret, no? Para tingnan, busisiin, sabihin ano ba ang ano ba ang kahulugan nito? Ano ba ang kahulugan ng binabanggit na ito ng ating saligang batas? Dahil take note po ha, ang pinag-uugatan po nito ay ang saligang batas. Usapang Legal! Yan. Ano naman ang relevance ng Avellino versus Cuenco? Siyempre, wala pa po kasing ibang existing na jurisprudence. In short, landmark case po ito. Wala pa po kasing ibang existing na jurisprudence na nagtatalakay dyan sa quorum. Maliban dun sa landmark case na Avellino versus Cuenco. May mga iba po pinag-usapan ng quorum, pero ito pa po hindi pa rin po napapalitan itong naging ruling ng Supreme Court dito sa Avellino versus Cuenco. Usapang Legal! Ayan. So, wag na mag-away-away. Nang mag-away-away. Magandang gabi po sa inyo. Nagkasala ba ng Pandarambong? Maraming salamat. Wala po tayong karapatan na mahumusga kung nagkasala o hindi. No? Ang titingnan po natin matapos ang paglilitis. Doon lang po natin masasabi. Hindi po natin maaaring sabihin na nagkasala si Don Bilyonaryo ng Pandarambong. No? In fact, bilyonaryo na siya ngayon. No? Dahil hindi pa naman po dumadaan sa paglilitis. Kailangan po muna na magkaroon ng prove beyond reasonable doubt. Yan. Ano pa ba? Del Rozo Loren sa Kuwait, magandang gabi. Ito si Tessie Regidor Mayabel, magandang gabi. Angelina Palekbar at yung iba pa, Eduardo Narvaez, magandang gabi din po sa inyo. Tita Ami Miraflor Garcia at yung mga iba pang nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Feel free to share our discussion tonight. Si Arlene Kamba, magandang gabi, nanunood sa atin dyan sa UK. Jerry Sumagaysay at Jerome Lorenzo, gayon din Alexis Tiger. Katahimikan, kaayusan at kasaganaan para sa bayan at mamamayan. Kailan muli nating makakamtan? Tama. I agree with you. Raul, I have the same question. Raul Destacamento sa Sorsogon City. Galing ako sa Bicol region nung nakaraang linggo. Ami Garga, magandang gabi. Tita Ami Miraflor Garcia, Attorney, tinanong po si SP Alan kung dudulog daw ba siya sa Supreme Court. Ang sagot po niya ay dapat sila BBM senators daw po ang dumulog. Abangan na lang po natin ang saraswela nila. Actually, pwede rin po namang dumulog si Senator Alan dahil nag-conduct na po nag-convene po itong grupo ni Senator Soto, Senator Sherwin Gatchalian. So, maaari din naman po siya na magsampa ng petisyon. Sally Malyari, magandang gabi. Romeldo Sugang, magandang gabi. Okay, dakuan po natin yung first question. RHTV, paki-flash nga yung question. Attorney, mag-ask lang po sana if halimbawa po ba yung isang tao nasabihan yung taga-OSCA. OSCA is Office of the Senior Citizens Affairs na namimili lang ng bibigyan ng pensyon. Pwede po ba siya makasuhan? Also, ask din po if 83 na po ang senior, pwede na po ba makulong? Pwede pa po ba makulong if sabihin na guilty ang senior? Usapang Legal! Ayan, let's tackle this without regard sa kung anumang issue ninyo sa pagkakulong ni dating Pangulong Marcos dahil nasa dahig po siya, wala po siya dito. At ang susundin po ang talakayan po natin ay yung ano ang binabanggit ng batas patungkol dito. No? So, actually, lilinawin ko lang ang OSCA, ang Office of the Senior Citizens Affairs, hindi po sila ang nagbibigay ng pensyon. Sila po, hindi po sila ang nagdi-determine kung sino ang bibigyan. Recommendatory lamang po sila. So, ibig pong sabihin,
Kung halimbawa po kayo ay qualified doon sa tinatawag na social pension, yung 500 pesos. 500 pa ba? 1,000 pesos, no? Every month, no? Kung kayo po ay qualified doon, no, ay wala po dapat na maging say, no, dito yung OSCA, no, dahil recommendatory lang po sila. Yun. Usapang Legal. Naudakuan po natin yung unang tanong niya. Halimbawa daw, yung isang tao ay nasabihan ng taga-OSCA na namimili lang ng bibigyan ng pensyon. Maganda pong balikan natin yung 2023 decision, yung Labargan versus People. No? Ano nga ba yung Labargan versus People? Yung 2023 case po na iyan ay oral defamation o paninirang puri. No? Iginiit po dito ng Korte Suprema sa kasong ito na hindi maituturing na oral defamation o slander, pareho lang po yun, ang mga pahayag laban sa mga public officers kapag kaugnay sa kanilang opisyal na tungkulin, maliban na lamang kung meron pong mali siya. Ngayon, yung pahayag na, uy, namimili ka lang, Don Bilyonaryo, ikaw taga-OSCA ka, Don Bilyonaryo ha, namimili ka lang ng bibigyan. Unang-una, baka ang siguro pagkakaintindi ng inire-recommenda, no? Yun po ay in the performance, no? Konektado pa rin sa pag-perform ng kanilang trabaho. Besides, ang mga taga-OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs, no, ay mga public employees. Empleyado po sila, or public officials, public officers, mga empleyado po ng gobyerno. And therefore, kung pagbabatayan po natin, maliban na lang kung may mali siya kayo, no? Kung ang pagbabatayan po natin ay ang Labargan versus People, magagamit po ninyo itong depensa. Usapang Legal. Ito po yung Labargan versus People. Meron pong isang babaeng nahatulan ng grave oral defamation matapos nitong sigawan, no? Pinawalang sala po ng Second Division ng Supreme Court ang isang babaeng nahatulan ng grave oral defamation kasi sa mababang kapulungan po, natalo po siya. Nahatulan po siyang guilty. Pero pagdating sa Korte Suprema, no, pagdating po sa Korte Suprema, pinawalang sala po ng Korte Suprema ang isang babaeng nahatulan ng grave oral defamation matapos niyang sigawan sa gilid ng kalsada ang kanilang barangay kagawad. So ibig pong sabihin, hindi kailangan nasa mataas na posisyon para sabihin, oy, public officer, di ba? Kahit po mababa lang ang posisyon, no, basta public officer, public official, or public employee, maari pong mag-apply itong Labargan versus People. No? So, tinawag po niyang 80-80. BOBO si kagawad at hindi edukado, ignorante at hindi patas sa paghawak sa barangay conciliation proceeding sa alitan niya sa isa pang kapitbahay. No? Sa ilalim po ng Article 358 ng Revised Penal Code, may oral defamation o slander kapag ka po merong akusasyon ng krimen, pagkakamali o depekto, no? O tama, pumapasok merong akusasyon, pagbibintang ng may maling ginawa, no? O depekto, may maling gawain, no? Pasalita ang pahayag o sinabi oral, no? At sa pampublikong paraan, no? At may malis, may mali siya, may hindi magandang intensyon para siraan lang o laban sa isang tao, buhay man o patay, at ang akusasyon ay maaring magdulot ng kahihiyan sa taong inakusahan. Yun po ang elemento ng oral defamation. Usapang Legal. Ayon po sa korte, no, pinapalagay or presumed sa batas na ang mapanirang akusasyon ay may mali siya, no? Kaya ang taong nagbitiw ng mga mapanirang pahayag ay mayroong burden of proof o obligasyon o tungkulin na patunayan na wala siyang mali siya, no? So, pero pagdating po sa defamation laban sa mga pampublikong opisyal, mga public figure, no, kaugnay sa, in fact, kahit po private individual pero private individual pero public
figure, no? Dahil may nadepensahan na din po ako ng ganitong sitwasyon, ano, pribadong individual pero public figure. Nanalo naman po kami, ano, kasi kami po yung nasa depensa, no? Sabi po ng Supreme Court, pagdating sa defamation laban sa mga pampublikong opisyal kaugnay ng kanilang mga tungkulin, ang prosekusyon, ang nag-aakusa, ang nagbibintang, ang umuusig, ang may tungkulin na patunayan na may aktwal na mali siya sa mga mapanirang pahayag, no? Kinalala po ng korte ang free speech o malayang pamamahayag ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mamamayan na panagutin ang mga pampublikong opisyal dahil public office is a public trust. Pero bagaman po at meron tayong ganitong ma-segue ko lang, ano, bagaman po at meron tayong ganitong kalayaan sa ilalim po ng saligang batas mismo, maganda rin po na gamitin natin ang kapangyarihan or karapatan na ito na mamahayag sa tamang paraan, hindi po ba? Kaya yung mga naniniwala sa fake news o gumagawa-gawa ng kwento, no, laban sa mga ibang tao, kay public official man yan o pribadong individual, abay mag-isip-isip po kayo dahil meron pong soon anti-fake news na hopefully maipasa na. Yun nga lang, kailangan po ng mga strict measures, ano, para naman hindi po ma-curtail ang freedom of speech and of the press. Usapang Legal! So yun. Yun po ang maaring gamitin. Now, paki-flash mo nga ulit RHTV yung question. Kasi ang next question niya ay pwede pa bang maipakulong if 83 years old na ang senior citizen. Ayan. Usapang Legal! So, ang tanong ngayon, no, pwede pa bang makulong kahit senior citizen na? Abay, syempre. Abay, syempre, no? Hindi po ibig sabihin ay senior citizen na ay hindi na po makukulong. No? Kaya lang, ang sinasabi po ng batas, kapag ka po ang isang tao ay senior citizen niya, ang pagiging matanda na po ang edad, no, ay maari po itong magamit bilang mitigating circumstance. Usapang Legal! Again, wala pong general exemption sa pagkakulong dahil 83 years old na. Pwede pa rin pong maikulong kahit 83 years old na ang isang taong nahatulang guilty, maliban na lamang kung ang hatol ay death penalty. Wala naman po tayong death penalty na ano. O kaya may probation, o pardon, or commutation, o iba pang legal na basehan para hindi na maipasok sa kulungan. Maari pong gamitin ng hukuman yung edad, no, advanced age, para i-impose ang minimum period na penalty, parusa, no? So, yun. So, kaya pwede pong mas maigsi, no, ang maging prison term or jail term ng isang taong nasa advanced age na. Usapang Legal! May mga halimbawa rin po nito, ano, bagaman at wala naman po naging final, wala pong conviction doon. Noong panahon po ni Senator Enrile, natatandaan niyo yung kasang pandarambong, plunder ni Senator Enrile. On account of, sabi po ay humanitarian consideration, although generally po actually strictly speaking, pag sinabi pong plunder ay wala po itong piyansa. Pero sa panahon, sa kaso po ni Senator Juan Ponce Enrile, noong panahon na siya ay nakasuhan ng plunder in relation po doon sa PDAF, Priority Development Assistance Fund, yung famous Janet Lim Napoles, no? Napayagan po siya na makapagpiyansa dahil sa kanyang edad, humanitarian consideration daw po. Usapang Legal! Itong si Aunt May, magandang gabi din po sa inyo. Sabi niya, kaya lang attorney, hindi ko mapigil maghusga doon sa nasa Europe na ang daming air and land asset at sobrang daming properties. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Teresita. At yan, sa magandang gabi din po sa inyo, Agustin Villarta. Attorney, paano kung alagain na pwede pa rin makulong? Well, pwede pa rin po makulong. Again, wala pong general exemption, ano? Pero kung halimbawa po, depende na rin po, no? Kung pagbibigyan, pwede po kasing magpetisyon, no, ang abogado, ng abogado na mapayagan, ano, na kagaya ng iba, no, si house
hospital arrest. Kaya lang wala tayong mga ganong pera eh. Wala naman tayo kasing mga ganong kapangyarihan eh, di ba? Yun ang nakalulungkot. Usapang Legal. Ayan. So, yun. Kaya, again po, ang paalala po natin sa inyo, mag-iingat din po tayo dahil meron pong proposed na yung House Bill number 9465. Ako po ay dating bahagi na nag-attend dito sa hearing na ito. Isa sa mga resource person sa Senado at sa Kongreso. Pero ilan po ang mga highlight natin, ipinaglaban natin doon. Binanggit natin noong sa technical working group para po magkaroon ng final version doon sa komite ni Senator Robin Padilla. Dapat intentional at in bad faith, may intention talaga na makapanira. Ayun na yung napakahalaga. Pero yung simpleng pagkakamali, hindi dapat yung nagiging punishable, hindi po ba? Usapang Legal. Anyway, itong bill po na ito ay tinatawag na Digital Media Anti-False Information Act. This is House Bill number 9465. At meron po itong imprisonment in fines para sa mga individuals found guilty of knowingly creating, funding and spreading false information. The key is knowing. May alam ka na mali pero ipinakalat mo pa din, Kasi yung hindi mo naman alam na mali pala yun, in all honesty naniniwala ka na totoo at tama, hindi ka dapat maparusahan. Kaya naman yung may mga intensyon na makapanira, makasira talaga, at may alam na talagang yun ay mali, yun ang dapat na maparusahan. So, merong 6 to 12 years na imprisonment, yun po ang panukala, at mula 500,000 pesos hanggang 12 million pesos na multa. Usapang Legal. So yung coordinated inauthentic behavior katulad ng mga troll farms, mga bots, mga synthetic media, ang mga foreign-backed influence operations, kasama na din po dito yung mga vloggers na talagang gumagawa ng content para na mali-mali, na para lang for clout, gumagawa ng content na makapanira para lang makatrigger ng mas maraming reaksyon. Yun dapat yun masali, di po ba? Usapang Legal. Pati dapat magkaroon din ng accountability yung mga social media companies. Diba? Kasi sila yung kumikita, lalo na sa Pilipinas. Yung mga kababayan natin, diba? Yung iba, ilang Facebook accounts meron. Diba? Yan, Didit, magandang gabi. Bakit po si dating First Lady Imelda Marcos hindi ipinakulong kahit napakarami po ng kaso? Your guess is as good as mine. Yung iba, house arrest pa nga, sabi ni Gael Enriquez. Ma'am Joy Garimbao, magandang gabi. At yung iba pa pong nangununood sa atin dyan, magandang gabi po sa inyo. Valentino Milena Poncia, nakakabisit yung mga pangyayari sa Senado pati sa Congress. Nakakaya ng Pilipinas dito sa ibang bansa. Medyo redeeming po ngayon ang Congress, Ewan natin sa mga susunod na araw. Maya Bel, Tessa Regidor, Del Rosaloren at maraming iba pa. Usapang Legal. Okay, now kanina nagkaroon ng pagdinig ang Senate Committee on Blue Ribbon Committee. Merong in general po nabanggit ko lang yun. Pero sa lahat ng pagkakataon, anuman ang investigasyon. Paano po kung nagkaroon ng pagsisinungaling sa testimonya? Kaya yan ay sa Senado o sa Kongreso o pag-testify sa korte. Sa halimbawa yung kapitbahay mo na may kaso na siya po ang pumatay. Pero sa totoo lang, alam mo naman na hindi siya. Nag-testify ka kahit wala ka namang personal na information. Nagsinungaling ka sa korte and knowingly, alam mo nagsinungaling ka. Ano ang maaari mong maging pananagutan? Yan po at iba pa ang ating sasagutin sa atin pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng ayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello! Ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Alamin ang mga maiinit na balitang kailangan mong masa pamahalaan, politika, buhayan,
Ito ang mga dang malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po siya ang Pamono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Pamono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Meron nagtatanong dito. Nagagalit siya sa akin. FYI lang po, si Senator Alan Cayetano po ay kasama rin po doon sa Napoles list. So, involved din po siya doon sa sa Golden Caldero. Ilang milyon yung caldero na ginamit sa games diyan sa hindi ko na matandaan. Don Billionario, pakicheck mo nga magkano, ilang milyon yung Caldero King. At saka syempre, 50 million yung kaldero na ginamit dun sa anong okasyon yan dun sa games, di ba? Yung sinindihan para sa torch. Tama ba ako? Para sa torch, no? Controversial na kaldero na worth 50 million pesos, no? Pagkatapos doon sa 10,000 pesos na na ipamimigay daw sa mga mahihirap. At meron din po siyang ito yung ipinagtatako ko, no, kay Senator Alan Peter Cayetano at ang asawa niya, dahil sila po ba hiwalay na? Nakikichika lang ako. Curious lang. Dahil yung isa nasa isang distrito at yung isa ay nasa isang distrito. So, ibig sabihin, hiwalay na po ba sila? Yung kasi yung problema, at napakarami po nilang ganyan, ha? Kaya tingnan po ninyo, mag-asawa, tumitira sa magkabilang distrito. Tapos para kanila yung lugar. Nasa kanilang poder. Yan ang malungkot na mga pangyayari. Usapang Legal. At napakarami pa po dyan. And I agree with you, I agree with you, Gael Enriquez. At yung iba pang mga kababayan natin na nagsasabi, lahat po ng may bahid na korupsyon, please lang po. At hindi lang yung may bahid, pati yung mga walang alam, wag na po nating iboto. Kasi pwedeng wala namang bahid ng korupsyon, pero masyado pong mahirap at mabigat ang trabaho sa Senado, no? Para pabayaan na ibigay na lang natin sa kung kani-kanino lang, di po ba? Or hindi na sa Senado, kahit sa anumang posisyon. Kasi sa lahat po ng mga posisyon sa pribadong kumpanya, hindi po may siniset, no, na mga requirements, standards, no, na hindi dapat na binabaliwala. So dapat ganun din tayo dahil pera ng bayan ang involved. Usapang Legal. Anyway, gusto mo bang manalo ng 500 pesos? No, yung merong gustong manalo dyan, nakaregister na po ba kayo? Dapat po kasi nakaregister po tayo doon sa pinned post ng DZRH, no, para po may chance ang manalo ng 500 pesos. Dahil napakasimple po niyan, sasagutin lang po kung yung tanong na napakahirap. Ang susunod na itatanong ko siguro ano yung naging role? Ano yung naging role ni Senator Lorenzo Tañada doon sa Abilino versus Cuenco? Hindi, joke lang po. Kakausapin na natin na nanalo ng 500 pesos or mananalo ng 500 pesos. Magandang gabi po sa inyo. Magpakilala na po kayo, ma'am. Good evening po. Ako po si Mary Jane Tamayo po, taga Pangasinan po. Oy, saan kayo sa Pangasinan? Ma'am, saan kayo sa Pangasinan?
Dagupan, Pangasinan po. sa Dagupan City, Pangasinan. Madalas din ako dyan. But anyway, ma'am, ang tanong, ano ang naging role? Hindi po. Ang tanong ko, ano po ang kauna-unang radyo sa buong Pilipinas na magsa-celebrate na ng 87th anniversary this July 15? DZRH po. Congratulations! Nanalo ka po ng 500 pesos. Huwag niyo pong ibababa dahil kukunin ni Don Bilyonaryo ang inyong detalye para maipadala ang inyong pera. Usapang Legal. Marami pong salamat sa pagsama ninyo sa akin. Alam ko marami sa inyo ang naggalit, naghinanakit dahil hindi pareho ang opinion ko sa opinion ninyo. Pero normal lang po yan. I encourage you to take part in the discussion pero sa mabuting pamamaraan. Magpahayag po tayo ng galit doon sa mga gumagawa ng kabulastugan, yung mga walang respeto sa mga proseso at yung mga tumatanggap ng sangkaterbang salapi pero hindi naman deserve. Sabi niya, hindi man deserve, no? Dapat po ay mas matuto tayo ng makipagtalakayan, makipagtalaktakan sa maayos at mabuting paraan, may respeto dahil kapag po nawala ang respeto, yun na po ang mag-uumpisa ng mas matinding problema dahil again, no? Wala po saan na tayo sa ganitong sitwasyon kung bawat isa ay may respeto sa batas, may respeto sa bayan, may respeto sa bawat isa. Nakasama ko po sa kabilang side si Don Bilyonaryo, gayon din si Jeric Barreto, mga taga RHTV at mga taga digital media. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Next, tomorrow po si Attorney Cam and ako magbabalik ako Tuesdays and Thursdays. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito?